in my dreams. Bas, binobola mo naman si BBM, mamaya ginawa tuloy. Sige nga BBM, gawin mo. Bidang-bida po siya sa US niyan. Kung magsisip-sip po siya sa US, hindi po yung anti-China. Kabati na nga ng US at China eh. Dapat yan anti-ICC yung ano niya, yung approach niya. Sige. At dahil anti-ICC si BBM, babawasan ko ang tariff. Naku, good na naman si BBM niyan. Di maganda yung retirement mo. Hindi ka habulin ni BP Sara kasi pinauwi mo yung tatay niya. Ganun katukmol. Kaso Boss Buds, lagi lang high si Bangag, kaya walang ganyang matino na maisip. In the end, naging hero ang Adi. Oo, kung yung suggestion ko, ganun ang gagawin niya, naku, hero pa siya sa atin. Kaya lang, mananalo nga si BP Sara, di ba? Yun lang naman, alam niyo po, tayong mga Duterte supporters, madali lang naman tayong pasayahin. Ang kiliti lang naman natin, di ba, si Tatay Digong makauwi, manalo lang si BP Sara kasi alam ni BP Sara ang kanyang gagawin eh. Kaya ko yan yung inaabangan ko eh. Pag malapit ng tsaka ako mag-A-stocks, yun po ang gimmick nyo. Pag may mag-election na, aakyat na po yung stock market ng Pilipinas niyan. Yan ang inaantabayanan ko. Boss Bas, ano opinion mo sa sinabi ni Sal Panelo na kapag na-impeach at hindi makatakbo si BP sa 2028, si Robin Hood daw ang patatakbuhin at sinabi pa niya na magiging president daw si Robin, asking lang. Pananaw niya po yun. Alam niyo naman tayong mga Duterte supporters, marami po tayong iba't ibang pananaw, di ba? Meron po mga Duterte supporters na ang gusto maging vice president ni BP Sara, si Robin Hood. Yan, yung mga kampo po yan ni Sal Panelo. Meron namang gusto si Bongo at meron naman din po na si Marcoleta. Ang sa akin po, ipaubaya po natin sa mga Duterte yan. Kasi po kung ako po ang masusunod, kung sakaling talagang na-convict si BP Sara at hindi pwedeng tumakbo, si Baste po. Kasi yan yung unifying factor ng mga Duterte. Mga Duterte talaga. Kasi marami, siguro pag si Robin, marami pong mga Duterte supporters na hindi ako Robin. Magbobonggo sila, mahati-hati tayo. Kaya dapat ngayon pa lang, kung sakaling ma-convict si BP Sara, si Baste dapat. Yung katanggap-tanggap sa akin yung katanggap-tanggap. Okay. SONA, state of negative approval. Sarap mangarap. Sana sa SONA, big news yan. PRRD, iuwi. Alam naman nating malabo po yun. No? Kaya lang, sayang to eh. Wala pong halos kumakampi sa US, di ba? Isolated sila sa ICC. Ito na yung chance mo. Kundi na mo yung ICC. Alam ko po marami nanonood dito ng mga loyalista eh. Kaya yan, pag-usapan nyo yan hanggang makarating doon na nga, no? Sarap mangarap. Yan. Sir Bads, bigyan mo naman kami ng ideya about sa Pax Silica. Hindi ko po masyadong inaano yan. Ang ideya ko lang po dyan sa Pax Silica na yan, tatapatan po nila. So, mahirap po kasi kalaban sa pagdating po sa silicon. Yung mga, anong tawag dyan, yung computer chips, ang China. Mahirap po talagang kalaban yung China sa computer chips kasi meron silang rare earth. Yung components po naman yan sa kanila. Buwat po ng sinabi ng China na hindi na nila i-export yun. Yari yung mga, lalo na yung US kasi putya, silang lahat ng mga tech giants nasa kanila eh. Sa kanila yung Microsoft, sa kanila yung Google, sa kanila yung Meta, FB. Kaya pantapat po nila yan, ano kayo ng resources,
magsama-sama tayo para tapatan nila yung advantage ng China sa chips, mga technology sa chips. Yun lang. Ngayon kung, yun lang po ang pagkakaalam ko. Ngayon kung meron pa po kayong gustong malaman na beyond na gusto nyo pa ng mas malalim diyan, bayaan nyo po. Ipapangako ko sa inyo na Deng Xiaoqing, umaatungal na binubuli ang prosecution ng makalaban nila, Doc Buds. Paano kayo kukunti lang nga yung mga kakampi ni Duterte? Nako Badong, di ipagpapalit ni Bibi ng millions nila sa US kay Tatay Digong. Ayun na nga po yun eh. 'Di ba may millions sila sa US? Yun nga yung chance nila eh. Ang mawawala lang sa kanila, ganito po yun. Magiging pabor nga sa kanila yun ang ibabargain ni BBM. Sige, mangangampanya ako laban sa ICC, pero kahit gawin natin halimbawa si Digong, magsasalita ako sa UN, di ba? Mga tipong ganun. Pero, kasi ang dali lang naman, sabihin lang niya, hindi ko na may na-expect na ganyan pala, no? Ikukulong nila si Tatay Digong without trial. Yan. So, na state of no accomplishment. Ano po paliwanag ni Claire sa additional tariff ng US? Napakahirap niyan, Neil Freyan de Chavez. Mahirap yung tinatanong mo sa akin kung ano ang paliwanag ni Claire Castro, 'di ba? Paano ko sasagutin 'yan? Ano ang paliwanag ni Claire Castro? Hindi po ako otoridad, hindi po ako spokes ni Claire Castro. Buti pa itanong mo sa akin, Boss Baz, eto sinabi ni Claire, ano masasabi mo? Lagi po ako, ano masasabi ko lang. Hindi ko po kayang sabihin sa inyo kung ano po yung pinaliwanag nila, lalo na kung hindi ko napanood. Hindi ko pa po napapanood si Claire o nababasa kung ano niya yung gusto niya sabihin doon sa 12%. Tanungin mo ko kung anong pananaw ko sa 12%, masasagot kita. Pero yung ano yung paliwanag ni Claire, paano ko masasagot yun? Hindi ko po kayang sagutin yun. Huwag niyo po ipasagot sa akin yung mga ang dapat sumagot, ibang tao. Mamaya sabihin ko, ganito sinabi ni Claire, yung pala mali. Panoorin niyo si Prof. Malutiquea tungkol sa Paxilica. Okay lang po no? Gusto nyo po yung kayo ng mga ganyan, Paxilica na yan. Okay lang po yan. Ako po nagtatapat sa inyo kasi mga topic ko rito kung ano yung sa tingin kong dapat nyong malaman ngayon na. Pero kung talaga may mga request po kayo dyan sa Paxilica na yan, madali, ma-research naman natin yan. Kaya huwag nyo po ipagpilitan dito na magkwentuhan po tayo sa Paxilica kasi hindi ko pa po yan na-research. Hindi ko pa po siya pinag-iinteresan. Bigyan nyo po ako ng dahilan. Kasi Paxilica na, ngayon, bigyan nyo po ako ng dahilan. Bakit ka-interest dapat siya? Alam ko po meron kayong gustong sabihin eh. Ang problema kasi sa inyo, alam niyo yung gusto kong sabihin, yung gusto nyo pa manggaling sa akin kung ano man yung gusto nyong marinig. Pero kung meron po kayong chismis na tungkol dyan sa Paxilica na yan, na magiging interesado ko, ngayon wala akong ka-interest sa Paxilica. Mas interesado ako sa mga sinasabi ng Tulfo. Pero kung kayo po, may nalalaman kayo na, kasi ang pagkakaalam namin, ganito raw yan eh. Tsaka natin i-research. Tulungan nyo ako, paano ako magkakaroon ng experience? Paano ako magkakaroon ng interest dyan sa Paxilica na yan? Ano ba yung naririnig ninyong chismis tungkol dyan? Pag naging interesting para sa akin, kakanain natin. Pero kung Paxilica by itself, wala pa po akong interest dyan eh. Sayang yung alam niyo naman, naglalaan tayo ng mga oras. Oras po ang mahalaga sa amin. Parang yung
Mima Alicia issue. Hindi po ako naglaan ng oras kasi hindi po yan interesting para sa akin. May mga vlogger na interesting sa kanila yung topic na Mima Alicia. Paubaya ko na sa kanila yun. Ganon din po to. Bigyan niyo po ko ng ano ba yung nangyayari dyan sa Paxilica para magkaroon ako ng interest. Yung chismis ba man lang nang ako na mag-research. Free lang daw yan. Binigay yung lupa sa Clark Boss na pagtatayuan yan. Paxilica na yan. So ano po yung chismis doon? Ano po yung gusto nyo? Ano po yung nababalitaan yung chismis nga sa Paxilica? Para po magkaroon ako ng interest. Kasi sa akin, napaka-normal yun, natapatan ng US lagi yung China, di ba? Pero baka meron kayong under na hindi ko alam. Maging interesado pa, maging interesting para sa akin. Napanood ko lang kanina si Rapi Tulfok, pero gusto pa niyang mag-areglo yung sumipa na rider kaysa sa nadisgrasya na biker. Hanggang viral lang. Ayun po ang problema sa kanila. Mahilig sa viral itong mga Tulfo tsaka si Ray Ontiveros. Pero wala po yung pangmatagala aksyon. Halimbawa po, lahat po sila nagsalita tungkol po sa Tacloban shooting. Nung hindi na po pinag-uusapan, ano na po yung Tacloban shooting natin? Anong batas yung ginawa ninyo? Alam niyo yun, pagka pumutok yun, halos lahat ng senador, halos lahat ng mga mese nagsalita. Libre lang kasi ma-occupy yung 4,000 acre na area at miminahin yung natural resources natin sa US lang makikinabang. Yan yung issue dyan sa Pax Silica. Libre lang. So, hindi natin ibebenta yung 4,000 acres. Libre lang natin yun sa mga magmimina ng mga natural para magamit sa ayun. O at least may idea ako, di ba? Yung lugi tayo. Parang ang sinasabi nyo, lugi tayo sa pinapasok nating agreement dyan sa Paxilica na yan. O di, alam ko yung ang alam ko kasi nung tinignan ko, what's the meaning of Paxilica? May silica, silicone di ba? So, tapos samahan ng mga bansa, parang kakaiba dun dati nang ginagawa. Yung dito pala mismo sa atin, sila magmimina ng mga kinakailangan nila na mga mineral. Di ba? Yun yung gusto ko marinig. Ngayon, kung interesting ba sa akin yan, tsaka siguro, pagka walang balita gano, okay. In short, nakakasama siya sa environment.